3, 2, 1. Magandang hapon po sa ating madlang Kayamotos. Nandito naman po si Mr. Kayamoto ang nagsasabing ang lahat ng bagay ay kayang-kaya mo basta ito'y gagawin mo. For today's video mga kakaan tatawag ko sa mga aking viewers dahil ako si Mr. Kayamoto and welcome sa The Kayamotos Project. For today's video, ikakabit na natin itong photocell sa totoong ilaw natin sa labas. Kung gusto nyo malaman kung paano ko ito ilalagay, okay mga kaka, sundan nyo ang aking video and watch this. Ikakabit na natin siya ngayon. Dito tayo sa aking kisame. Medyo masigip ang location. Ito pala yung photocell natin. Ikakabit natin. Bala ko sana dito natin. Dito siya banda ilalagay. Kasi hanapan pa natin siya ng place na kapag naggumabi ay ilaw siya. Pag nag-umaga dapat mamamatay siya. Ito po pala yung papaganahin nating ilaw. Nasa labas po ito ng aming bahay sa may garahe. Kasi ngayon, dito tayo sa aking kisame. Medyo masigip ang location. Ito pala yung photocell natin. Ikakabit natin. Bala ko sana dito natin. Dito siya banda ilalagay. Basta hanapan pa natin siya ng place na kapag naggumabi ay ilaw siya. Pag nag-umaga dapat mamamatay siya. Ito po pala yung papaganahin nating ilaw. Nasa labas po ito ng aming bahay sa may garahe. Binubuktukan ko lang ng wire kasi medyo maikli siya mga kaka. Okay mga kakayamotos, kung nagustuhan natin ang ating video, alam natin kung anong gagawin. Lagyan lang muna natin siya ng konting electrical tape for the safety purposes. Medyo maliit lang nakuha kong wire eh. Pero okay lang, mababa lang naman ang amperahe nitong ilaw. Hindi naman siya mag-focus ng fire. Pero kunin lang natin kulay pula. Mahirap umakyat bumaba na hagdanan pag tumatanda na mga kaka. Ito yung walang voltage. Ito natin kakabit yung white. Tapos mamaya doon sa may voltage, nag-gloves po tayo para if ever baka tayo na kuryente. Light po itong isa. Ito po yung nakapatay kasi patay naman po yung switch sa loob. Ito-twist lang natin itong puti. Ito sa isang wire. Then pag na-twist na natin siya, babalik natin siya ulit sa ilaw. Dahil yun po yung kanyang magiging common. Babalik natin siya dito sa ilaw para maging supply ng photocell natin. Yan po mga kakao. Medyo madumi lang po itong kasi matagal na itong lighting outlet natin mga kakao. Medyo madumi lang po. Ang init. Pawis dito mga kakao. Ano siya ma-shoot kasi kumapal na siya. Tandaan nyo pag mag-wiring kayo, order nyo po palang photocell guys, mga kaka, hindi ko nasabi din sa first vlog ko, 220 volt. Kasi meron din silang photocell na mababang voltahe, meron isang 12 volt, 24 volt, ang order nyo ay 220 volt. Ayun na, kumabit na. Ngayon dapat pag binuksan natin yung switch, dapat hindi mo ito iilaw kasi may liwanag. Pag umilaw to, mali po ang ating nagawang wiring. Kuha lang po tayo ng gloves para iwas na rin po tayo sa kuryente. Ito, i-wiring na natin yung isa, yung black. Hindi na natin ito ibabalik itong live na to. Live ho to. Hindi na ho natin ibabalik to sa ilaw or ititip na ho natin to sapagkat hindi na ho siya makakasala sa ilaw kasi siya yung dadaan ng photocell. Okay, babalik na natin itong live ho tong wire na to. Kung tetester rin natin to, meron tong 100 volt, kalahati ho ng 220 na ginagamit natin sa bahay mga kaka. Ayan ho. Ang gagawin ko dito, hindi na natin siya ikakabit sa ilaw. Baga may iwan na siya. May iwan na ho siya sa loob ng receptacle. Kaya yung gagamitin yung gloves ay hindi ho mabutas kasi maayaw tayo makuryente. Medyo safe naman po. Ito hindi na ho ito mapapalagay sa ilaw kasi supply na ho ito ng photocell. Sa kanya rin ho mangyayari yung output ng kulay red wire. Sige, hindi na nakaka. Ayan, dito na ho yan. Tapos yung kulay red po, ayan na pong i-wiring natin dito. Ito mga kaka, red wire.
Ito na mapupunta sa ilaw. Mabilis na itong video na to. Ayan ho. Siya na ang ilalagay natin sa ilaw kasi siya yung magiging output. Dapat, pag binuksan ko yung switch, dapat hindi ito umilaw. Kasi mga kaka, umaga pa. Mamaya pang gabi dapat ang ilaw nito. At dito na lang kayo kung ano nangyari sa ating ganito na photos. Dito dapat siya ilalagay, medyo gitna. Para hindi siya mailawan itong ilaw mamaya. Kasi pag nailawan siya ng ilaw mamaya, mamamatay din siya. Kasi naliwanagan siya ng sarili niyang ilaw. Kailangan medyo, dito kasi nilalagay, medyo tago siya. Mas na umilaw man tong ilaw, hindi pupunta sa photocell kasi mamamatay din ho yung photocell. Ngayon, susubukan ho natin mga kaka kung mabubuhay itong ilaw na to. Kapag binuhay natin yung switch, try natin. Ayan mga kaka, hindi po may ilaw. Kasi po maliwanag pa po itong surrounding area natin. Subukan natin takpang kagaya ng sa last video natin. Mamaya ho, titingnan natin pag nag-dilim. Kung ano mangyayari, kung ilaw ho. Pag hindi ho umilaw ito mamaya at namamatay-matay kasi naiilawan ng ilaw niya, ililipat ho natin ito ng location. For today's video, pawis na po si Mr. Kayamoto. At for today's video, kakabit na lang po natin to. Kakabit na lang po natin itong tornilyo at dito na po nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat sa lahat and good luck. God bless sa inyo na Kayamotos. Bye! Okay mga kaka, ayan na po, umilaw na po. For updating lang po tayo. Umilaw na po. Para po matesting natin, pa-flashlightan po natin yung photocell. Tingnan natin kung mamamatay. Ayan, kita niyo yung galaw ng flashlight ko. Tingnan natin kung mamamatay siya. Ayun, namatay po. Inilawan po natin. Patayin po natin yung flashlight natin. Mga ilang seconds po. Tingnan natin kung ilaw po. Ayan na po, umilaw na po mga kaka. At tagumpay po ang ating experiment. Then dito na po nagtatapos ang ating updating. Maraming salamat po. Ako po si Mr. Kayamoto. At lagi nagsasabi, lahat ng bagay ay kayang-kaya mo. Basta ito ay gagawin mo. Thank you.